Oras na ng kwentuhan! Paupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Paupo at maghanda, oras na ng kwentuhan. Ang tenga at ang mata ay ating buksan. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Oras na ng kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. Oras na ng kwentuhan, handa na akong makinig. Pamantayan sa pakikinig at panonood ng kwento. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig at manood sa nagkukwento. Pangatlo, pindutin ang mikropono kung gustong sumagot o may sasabihin. Mga bata, mahalagang maging mapagpasalamat. Ang mga salitang salamat, arigato, gracias, kamsahamnida, merci, sheshe, lahat ay nangangahulugang thank you sa Ingles. Tuwing kailan nga ba kailangang magpasalamat? Tena't alamin natin mula sa kwento ngayong araw na hango sa Biblia, Aklat ng Lukas at video mula sa Mabuhay Kids na pinamagatang Ang 10 Ketongin. Siya si Jesus. Siya ang anak ng Diyos at tagapagligtas. Marami siyang ginagawang kamangha-manghang bagay. Isang araw, siya ay naglakbay sa malayong lugar. Nang pumasok siya sa isang bayan, sinalubong siya ng 10 ketongin. Halina, bilangin natin sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ketongin. Ang salitang ketongin ay nangangahulugang taong may sakit ng ketong. Ang ketong ay isang nakakapangilabot na sakit sa balat. At noong araw, ang sino mang magkaroon ng ketong ay pinapalayas, pinandidirian, sapagkat sila ay nakakahawa. Kung kaya, ganun na lamang ang pagmamadali ng 10 ketongin nang malaman nila na si Jesus ay dadaan sa kanilang bayan. Dali-dali silang tumawag kay Jesus. Maaari niyo ba silang tulungan sa pagtawag kay Jesus? Bigkasin natin ng 10 beses ang pangalan niya. Handa na? Jesus! 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 Naku! Sa tingin ko'y narinig tayo ni Jesus. Sinabi ng 10 ketongin kay Jesus, Jesus, maawa na po kayo sa amin. Pagalingin niyo po kami sa aming sakit. Parang awa niyo na po, Jesus. naawa naman si Jesus sa 10 ketongin, kaya't sinabi niya, Humayo na kayo at pumunta sa mga pari. Magaling na kayo. gayon na nga ang ginawa ng 10 ketongin. At habang sila'y naglalakad, bigla silang gumaling at luminis. At nang mapansin ng isa sa kanila na siya ay gumaling at luminis,
Sa halip na ito ay umalis, bigla itong bumalik kay Jesus. Bakit sa tingin ninyo siya bumalik kay Jesus? Bakit kaya? Mahusay na sagot. Tignan natin ang sumunod na pangyayari. Tumakbo siya patungo kay Jesus at sumigaw ng, "Salamat po!" Maaari ba natin siyang tulungan sa kanyang pagpapasalamat? Bigkasin natin ang salitang "salamat po" ng 10 beses. Handa na? Salamat po! 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 Ngunit, nagtanong si Jesus, "Hindi ba't 10 kayong pinagaling ko? Bakit isa lamang ang bumalik? Nasaan ang 9? Tumayo ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong paniniwala." At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana'y naibigan niyo mga bata ang ating kwento ngayong araw. Tayo na't umawit ng tungkol sa 10 ketongin. May 10 ketongin, pinagaling ni Jesus. Ang siya may umalis, ang isa ay bumalik. At siya ay lumuhod sa harapan ni Jesus. At sinabi niyang, salamat po, Jesus. Gayon naman, ating alamin kung lubusan niyong naintindihan ang ating kwento. Humanda sa pagsagot. Maaari niyong gamitin ang inyong mikropono sa pagsagot. Unang tanong, ano ang pamagat ng ating kwento? A. Ang 10 ketongin. B. Ang alamat ng ketongin. C. Ang batang ketongin. Tumpak! Tama ang sagot nyo. Ang sagot ay A. Ang 10 ketongin. Pangalawang tanong, sino ang nagpagaling sa 10 ketongin? A. Pari. B. Jesus. C. Wala. Tama na naman. Ang sagot ay B. Jesus. Ikatlo at huling tanong. Anong aral ang mapupulot sa ating kwento? A. Maging maagap. B. Maging matapang. C. Maging mapagpasalamat. Mahusay! Ang tamang sagot ay C. Maging mapagpasalamat. O, paano mga bata? Dito na nagtatapos ang oras ng kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!